Good day everyone. My topic for today is about early marriage. Early marriage refers to the practice of marrying young girls before they reach adulthood, exposing them to physical and mental dangers and violating their right as a children. Ang early marriage po ay ang pagpapakasal ng mga batang babae kahit wala pa sila sa bastong edad. Dahil dito, nawawalan sila ng karapatan para magdesisyon sa kanilang sarili at nawawalan rin sila ng karapatan para maranasan ang buhay na dapat ay kanilang naranasan. Early puberty and physical maturity. Some adolescents experience puberty earlier, leading to biological readiness for reproduction but not emotional or psychological preparedness. Ibig sabihin po na to, ang iba sa kanila ay maagang nakakaranas ng puberty dahil dito, maaari silang mabuntis. Ready nga silang mabuntis pero yung utak naman po nila is hindi pa prepare dahil sa bagong style of life. Reproductive health risk. Higher risk of complication during pregnancy and childbirth. So, since bata pa nga po yung mga nakakaranas ng early marriage, lalo na po mga kababaihan, and kadalasan sa kanila is maaga ring nabubuntis, since bata pa sila, maaaring magkaroon din ng mga komplikasyon sa kanilang pagbubuntis. Increased likelihood of low birth weight, premature birth, or miscarriage. Ito po yung mga komplikasyon na pwedeng maranasan ng pagbubuntis na dala nila. Yung low birth weight, premature birth, or worse, miscarriage. Higher vulnerability to sexually transmitted infection or STIs due to a lack of reproductive health knowledge. So, since mga bata po sila, and karamihan talaga sa mga nakaranas ng early marriage is yung mga kapos sa buhay or yung mas nakakaranas ng pagpapakasal na lang dahil wala silang choice, dahil need na nila talaga ng katuwang sa buhay. Dahil po dito, since bata pa sila is wala silang sapat na knowledge kung paano on how to practice safe sex. So they are really vulnerable to STIs or other infections. Brain development and decision making. Adolescents' brain, particularly the prefrontal cortex, responsible for reasoning and impulse control, is still developing until the mid-20s, leading to potential impulse decision regarding marriage. So, sinasabi po na to is hindi pa fully develop yung ating prefrontal cortex kung saan yung mga impulse control natin. So, dahil bata nga yung mga nakakaranas ng early marriage is wala pa sila talagang sapat or hindi pa talaga develop yung decision making nila. Hindi pa nila masyadong nawi-wait kung tama ba ito or hindi. So, sa psychological naman po tayo. First, mental health struggles. Increased risk of depression, anxiety, and emotional distress due to the pressure of marriage and child rearing at a young age. Since bata pa nga po sila, syempre hindi pa masyadong napaprocess na kanilang utak yung maagang pag-aasawa at pagbubuntis, yung pagdadala po ng anak. Kaya pwede rin ito mag-lead sa kanila depression, anxiety, or other mental health problems. Emotional maturity and readiness. Many adolescents lack the emotional maturity needed for a stable marital relationship, leading to conflict and stress. So, since bata pa nga po sila, syempre yung mga utak nila is hindi pa masyadong mature for a relationship, kagaya na lang po ng marriage. So, meron pang immatureness na pwedeng mag-cause ng kanilang mga conflicts, lalo na sa kanilang mga partners. Next naman po is trauma and abuse. Early marriage is often linked to domestic violence, emotional abuse, and coercion, negatively affecting psychological well-being.
So, since karamihan po rin sa mga nakaranas ng early marriage is yung mga arranged marriage or hindi talaga nila gusto yung setup na ipapakasal sila sa tao na hindi nila kakilala, lalo na kung family matters. Isa po yun sa factors na pwedeng makaranas sila ng violence o kaya emotional abuse na pwedeng makaapekto sa kanilang pag-iisip. So next naman po is sociological. Poverty and economic hardship. Many families in the Philippines allow early marriage due to financial struggles, seeing it as a way to secure economic stability. So kagaya nga po sa sinabi ko kanina nung unang-una pa lang, yung mga nakaranas ng early marriage talaga is yung mga bata na ina-arrange marriage lalo na ng kanilang mga magulang kasi yun yung nakikitang way nila para makaahon sa hirap. Cultural and traditional expectation. Some communities, early marriage is viewed as a cultural norm or family honor, making it difficult for young individuals to refuse. So the example I will give for more understanding po is yung the Muslim. So in their tradition po, 'di ba, parang normalized na yung mga early marriage. Lalo na pag arranged marriage then tapos meron din po akong i-share yung tungkol sa foster family ko po. Yung babae doon is maaga po siyang pinakasal dahil daw po nabuntis siya. Tinanong namin kung anong edad daw po siya noon. Sinabi niya po is 14. Educational disruptions. Many young brides drop out of school, limiting their career opportunities and personal development. So, since nakatali na po sila sa kanilang partner dahil po sa maagang pag-asawa, syempre nalilimit na rin po yung kanilang mga pwedeng maging career, lalo na nga sa pag-aaral. Syempre dahil may asawa na sila, they need to drop out. Power imbalance in relationship. Young spouses, especially girls, may have limited decision-making power in the household. So, karamihan nga po, 'di ba? Yung mga babaeng pinapakasal, since mas bata sila kadalasan, syempre hindi sila madalas rin yung nasusunod, kundi yung kanilang partner. Dahil doon, parang nawawalan sila ng karapatan din sa pagdesisyon. Next naman po is spiritual. Religious views and marriage. Some religious traditions in the Philippines promote marriage as a sacred duty, something encouraging early union. So, kagaya nga po na sinabi ko kanina, yung sa mga Muslim po, para sa kanila is sacred or banal yung pagpapakasal, kaya naging normalized na. Kaya mas na-encourage din yung mga bata, parang mas naging okay na rin sa kanila na magpakasal na mas maaga. Next, moral and ethical dilemmas. Young individuals may struggle with moral questions regarding premarital sex, family honor, and obedience to elders. So, since bata pa nga po sila, yung mga nakakaranas ng early marriage, is wala po silang enough na knowledge para sa mga bagay na dapat na alam nila sa buhay mag-asawa. Next naman is religious coping mechanism. Some young individuals turn to faith as a way to cope with the challenges of early marriage, while others may feel spiritually conflict if they are forced into it. So for others po na nakaranas ng early marriage, yung iba sa kanila is nagte-turn kay God para bigyan sila ng lakas sa mga challenges na pwede nilang maranasan. Pero yung iba naman po, lalo na po yung mga na-force, pwede ring mas lumayo sila kay God. Dahil nga po, hindi nila nagustuhan yung parang, kung sabihin natin, is yung plano ni God para sa kanila. So, these are the prevention, intervention, and support that social worker can do. First, the prevention. Education and awareness. Teach youth about reproductive health, gender equality, and alternatives to early marriage. So, how do we prevent them? Pwede po nating tulungan yung mga kabataan tungkol sa reproductive health, sa gender equality, o kaya sa mga pwede pang ibang gawin maliban sa early marriage.
Next naman po is yung community engagement. Educate parents, involve religious leaders, and create peer support groups. Kung kanina naman po, sa kabataan tayo nakafocus, ngayon naman po is sa mga parents, mga leader, dapat i-educate din po natin sila sa mga biological, sociological, at spiritual factors na pwedeng maranasan ng mga biktima ng early marriage. Next naman po is intervention. Counseling and case management provides psychosocial support at risk youth and families. So, nakalagay po dyan is at risk youth and families. So, kailangan po na mabigyan na kagad sila ng support kahit nasa risk pa lang sila ng makaranas ng early marriage. Next naman po is yung legal and policy advocacy. Enforce child marriage laws and refers cases to protection services. So, pwede po nating suportahan yung mga laws na about sa child marriage at pwede po nating i-refer yung case nila sa mga protection services. Next naman po is support for married youth. Education and livelihood. Offer ALS, skills training, and financial empowerment program. Ito naman po is yung mga napakasal na o nakaranas na talaga ng early marriage. Pwede pong i-offer natin sila sa ALS o alternative learning system o i-train yung mga skills nila. O kaya isama po sila sa mga programs like 4Ps. For the last one naman po is parenting and health services. Provide family planning, parenting workshop, and child welfare support. So, pwede po nating maturuan sila, yung family, kung paano ba yung dapat na pagbuo ng pamilya at yung mga pwede rin natin sila i-repair sa mga parenting workshop para po magkaroon sila ng sapat na knowledge on how it needs to be a parent para naman po sa kanila mga anak pwede tayong mag-provide ng mga child welfare support. So, ito naman po yung mga law na may connection sa child marriage. Republic Act number 11596, Prohibition of Child Marriage Law, 2021. Sa law po na ito, idineklarang illegal na ang early marriage sa Pilipinas at pagbabayarin kung sino man ang magfa-facilitate o mag-officiate ng child marriage. Yung law rin na to is nagpoprotekta sa mga bata para sa mga finors makaranas ng early marriage. The next law naman po is Republic Act number 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa law po na to, sinasabing yung child marriage po is a form of child abuse. And sa law po na to, pinaprovide rin po nito yung mga legal protection at mga service para sa mga biktima. So kanina nga po 'di ba sa law na nauna, sinabi na illegal na yung child marriage sa Philippines. Pero sa law naman na po na to, yung Family Code of the Philippines Executive Order number 209, 1987. Dito po nilagyan na po nila ng age kung ano ba yung tamang age para magpakasal, which is 18. Sa law rin po na to is dinedeclare na hindi na valid yung pagpapakasal kahit na may consent pa ng mga parents o pinapayagan nila ito, especially kapag minor. So, sa law po na to, yung Republic Act number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, pinaprotektahan po na to yung mga victims ng early marriage, lalo na po yung mga forced na pinakasal. So, the last law naman po, yung Republic Act number 10354, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, ensures access to family planning, sex education, and reproductive health services, helping prevent early pregnancies that often lead
to early marriage. So sa loob po na to is ini-ensure yung mga yung family planning. 'Di ba po, kapag meron kadalasang buntis, parang kina-counsel po sila kung paano ba dapat yung pagbuo ng pamilya at sex education. So yun lamang po ang aking topic. Salamat sa pakikinig.